Hello, Katrina. Good morning. Good morning. Kumusta ka na? Hello, good morning, sir. Okay naman po. Happy Father's Day. Thank you. Wala na bang dyan? Wala nang disaster dyan sa area nyo? Wala na. Naku, Well, bigla. Noon, may sunog. Ilang bahay ang affected? Dalawa lang naman, kaso malalaking bahay siya. So immediately, nag-provide kami ng financial assistance. Malaking bahay, di mayaman yun. O yun nga, kaya medyo malaki-laki din yung naibigay ng city government of Wow. Masbate. Wow, laki ah. Malaki-laki pala ah. Hindi naman sobrang laki, pero mas mataas lang sa bigay ni DSWD. Okay. Baka mamaya sapat na para magtayo uli ng malaking bahay. But anyway, uh, today is June 16, 2024. So we will discuss about a very important topic today in this course, Master Class in Marriage and Family Relationships. We will talk about the foundation Opo. in the marriage, which I believe hindi pa natin na-discuss thoroughly in our previous sessions. Yes po, opo. So ano ating pag-uusapan today? Yung pinakamahalagang pundasyon ng pamilya, who is the male in the family. Gaya ng pag-aaral na ginawa natin in the past, bakit kailangan pag-usapan ang pundasyon ng marriage? Because kanino ba nagsimula ang marriage? Sa pagkakaalala mo, sa lalaki, di ba? Walang magaganap na marriage kung walang lalaking nag-alok, nag-propose ng bola sa babae. At kung walang nabolang babae, walang naniwalang babae, wala rin marriage na mangyayari. Di ba? Kaya nakadepende pa rin sa babae ang desisyon. Yun nga. Oo, di ba? Kasi kung hindi ka naman ipupurso ng lalaki, hindi ka kukulitin, hindi ka pipiliting ma-convince through flowers and roses and chocolates, or flowers or roses or chocolates or mga pa-impress, di ba? Pa-protection, security effect, kunyari, para ma-convince yung babae, no marriage will happen. Okay? Oo, tama. And today you will also learn that not all males are qualified for marriage. Malaking challenge yan, ano? Totoo ba, sir, na hindi lahat ng lalaki ay qualified for marriage? Yes. Malalaman mo today, hindi lahat ng lalaki ay karapat dapat mag-asawa or qualified. Oo. Papag-aralan natin today din. Ayon na rin sa pag-aaral ng science, kung ano ang kaibahan ng lalaki sa babae. Opo, opo. Yan. At sa pag-aaral sa Amerika, na-discover nila kung gaano kahalaga ang presence ng lalaki sa bahay, sa pamilya, sa marriage. Pag-aralan nila. At ano ang kinahihinatnan kapag wala yung lalaki sa marriage? Nanay lang. Napag-aralan na rin nila yan. So, hindi ito bagong information. Ito ay, kung pag-aaralan din lang sana ng Pilipinas, ay madidiscover din natin the same answer. Sa ngayon, nagre-rely tayo madalas sa studies ng Amerika, ng British, ng mga malalaking eskwelahan doon, di ba? Kino-quote lang natin lagi sila eh. Pero dito sa ating bansa, itong aming institusyon na tinayo, the BCIDP Marriage and Family Center Institute, ay magkakaroon kami ng maraming pag-aaral din. Sariling pag-aaral natin tungkol sa marriage and the family. Dadaan, yes,
Idadaan namin sa survey, sa research, at sa lahat ng uri ng methods of research na dinidiscuss sa psychology para mas makuha natin yung tamang sagot at hindi tayo sunod lang ng sunod sa findings nila, no? Oo. Oo. Dapat may Unang-una, sarili din tayo kasi iba yes, din siguro yung culture dito, yes, yung lahat. yes. Oo. Pag culture nga pinag-usapan, alam ng mga Amerikano o ng mga foreigners na yan, kapag nag-asawa sila ng Pilipina, hindi lang yung babae ang pakakasalan nila. Mm. Pakakasalan nila ang buong pamilya ng babae. Oo. Oo talaga. Oo. Kaya nga pag may mga unfinished business pa yung tatay, malilipat doon sa napangasawa ng anak niya, no? Mm. Kung marami pa pinapag-aral yung kapatid niya, malilipat na doon sa foreigner. Kawawa naman yung foreigner, di ba? Oo. Kaya diyan nabuo yung statement na kapag ang Pilipino pinag-usapan, family-centered, di ba? Mm. Family-centered, inunawa ko mabuti. Bakit ba tinawag tayong family-centered na Pilipino, na race, no? Mm. Na-realize ko sa aking pag-aaral din, kaya naman pala. Kasi pag nag-asawa ang Pilipino, nandoon sa bahay ng magulang. Oo, doon pa Di ba? nakikitira. Mm. Oo. Kapag nag-asawa yung Pilipino, tapos foreigner na pangasawa, pinapaubaya sa foreigner yung kinabukasan ng buong pamilya niya. Di ba? Yan ang kalakaran sa atin na Mm. kultura na naging normal, kaya ang tingin ng mga tao sa ibang bansa, tayo ay family-centered. Mm. Oo, na kung tutuusin, in a negative way, yung pagiging Mm. family-centered natin. Kaya, ang dami ding Pilipina, maraming Pilipina ang tumatawag sa opisina ko para humingi ng tulong. Yung mga mga nag-asawa ng foreigner na Oo. nakatira sa abroad, ang dami na nila kumukonsulta sa Mm. akin. Alam mo ang situation nila, iniwanan sila ng husband nila, tapos hindi na sila makaalis doon sa bansang yon. Dependent na sila sa gobyerno. Hmm. Kahit sa Australia, may client din tayo doon, sa Japan, sa Britain, sa Great Britain, at sa Hmm. iba-ibang bansa, mga Pilipinang kababayan natin na iniwanan na, inabandon. Tapos yung mga bata na sa kanya. Oo. Hmm. Kaya minsan nahihiya ako maningil ng consultation fee. Ah. Oo, 'di ba? Alam mo 'yon, yung situation Oo. na disadvantage na, tapos ite-take advantage mo pa. Oo nga. Oo, oo, yun yun. Oo, oo, hirap na hirap ako sa gano'n. Sabi ko mag-donate ka na lang kung magkano kaya mo para sa foundation namin. So, today let's learn the importance of the male or the husband. At kasama din doon yung design niya. Paano ba siya dinesign ng Diyos from the beginning? Because Oo. kailangan natin magkaroon ng basis to understand everything that's happening in a male, nag-asawa man o hindi. Mm. Kasi pag dumating sa point yung male, halimbawa, naging adult, no? Yung sinasabi nilang single and ready to mingle, dangerous yun. Dangerous Oo, oo, yun. oo. Especially kung nauuna yung pagkikipag-mingle bago yung finding his fruit, as I have Mm. explained, di ba? Opo. Finding his fruit, nauuna yung pakikipag-mingle hanggang sa makipagrelasyon, maging intimate yung relationship, mabuntis ng Buntis. maaga, mapapakasal na wala sa oras. Oh, Oo. eh, yun nga yung sinasabi ng kanta na wise men say only fools rush in, di ba? Oo, tama. Mga wise men, mga philosophers, mga hangal lang daw ang nagmamadali. Mm. Oo, Mm. di natin pinapansin yung kanta, eh. Oo nga 'no. Oo.
punong-puno ng meaning yun na pagka sinapuso natin, oo nga, isa tayong hangal o baliw kapag nagmamadali tayo sa bawat stages ng ating buhay. Tama. Then, sa design ng lalaki, according to science, ay matatagpuan natin yung kakayahan ng lalaki versus sa kakayahan ng babae. Okay? This is not something about equality. Okay? Because in some areas, yes, merong equality. In some areas, kagaya ng kakayahan, both can produce money. Di ba? Both can be a leader. So, dyan equal ang male and female. Pero saan nagbabago ang equality? Pagdating sa leadership in the home, doon nagbabago. Hindi pwedeng dalawa ang leader sa isang marriage. Because any one body with two heads is called, alala mo sinabi ko? One body with two heads is called Hindi ko na alala. a monster. Oh. Okay? It's a monster. Dalawa ulo eh. Wait lang ha, may kumakatok. Dali lang. Yan. Naalala mo yung sinabi ko previous session na pagkaka-decide ng lalaki, palaging bigger than the female. Diba? Laging bigger than the female. There is a reason why. And we also feel awkward na kapag nakakita tayo ng mag-asawa or magjowa na ang laki ng babae, ang liit ng lalaki. Diba? Diba? We feel awkward. We feel awkward looking to that. Diba? Bakit ganun? Ba't may feeling tayong ganun? Hindi naman natin yung pinag-aralan sa college. Diba? Why we have that feeling of awkwardness looking into a bigger female than with a smaller male? It's in our system kasi. It's in our genes. Nakaprogram sa katawan natin yan. Na ang lalaki ay supposed to be mas malaki lagi kapag kumuha siya ng partner na babae. Dahil pag yan nag-asawa, nagsama ang katawan, nagdikit. Okay? Nagdikit ang katawan. Kaninong ulo na lang ang makikita mong obvious? Kaninong ulo ang makikita mong obvious? Lalaki. Lalaki. Diba? Kaya yan ang mga natural feelings na embedded sa ating template, sa ating pagkatao. Designed by God. Diba? Galing? No nga, parang ngayon ko lang din na-realize na totoo parang ang awkward na mas malaki ang babae kaysa sa lalaki. Although meron namang mga ganong couples, pero nandoon yung feeling na bakit? Parang di bagay, ganyan. Oo, di ba? Something ain't right. Di ba? Hindi lang natin may paglaban. Kasi desisyon nila yun eh. Di ba? Kaya pagka nagdesisyon tayo ng labas sa design ng Diyos, we will face the consequences. Di ba? We will face the consequences. Pwedeng yung babae, Amazona. Di ba? Sobrang laki, sinisigaw-sigaw na lang yung husband. Di ba? O, may nagtatagal bang marriage sa ganung setup? Sa tingin mo? Parang hindi. Walang magtatagal na ganung marriage. Pwedeng 10 years makatiis. Meron kaming nasaksihan sa City Hall, City Hall, mag-asawa, naglalakad ng papers. Aba yung lalaki, nakaupo, hawak yung mga papeles, mahalata mo naman mag-asawa eh. Tapos yung babae, nakatayo, sinisermonan siya. Oo, anong sabi ng babae? Ano ka ba? Bagal-bagal mo, tanga-tanga mo naman. Ganun yung husband niya. My goodness. Walang pupuntahan tong marriage na ito.
Oo, pag Sooner, ganyan. sooner or later makikita mo talaga doom for destruction. Because merong design na hindi natutupad. Bawat produktong ginagamit sa maling paraan ay nagma-malfunction. Okay? Pag mali ang paraan na ginagawa ng mag-asawa, ay magma-malfunction ang produktong marriage. Paano nagma-malfunction? May stress silang dalawa. Magsisimulang may stress ang isa, madadamay ang isa. Hindi pwedeng isa lang yung may stress eh. Di ba? Oo. Talagang magsasabay yung stress. Magsisimula sa isa, madadamay yung isa hanggang sa pareho na nararamdaman yung malfunctioning sa kanilang relationship. Ba? Totoo. Paunti-unti, mawawala na yung respeto. Ganun. Yeah. Di ba? Hanggang sa mawalan na ng gana sa isa't isa. Hindi na nag-uusap, parang nagsasama na lang, alang-alang sa mga bata. Di ba? Ayan, oo. Pero magugulat ka, may kanya-kanyang businesses na ginagawa. Di ba? Oo. Meron nga akong nakausap din, no, na mami lumapit sa amin. Nagtaksil sa husband. Tapos, dahil nagtaksil sa husband niya, kasi ilang taon na rin daw silang hindi nag-uusap eh. Pero nakatira pa rin sila sa isang bahay. So nagtaksil si wife, nalaman ni husband, pinagtapat din niya, umamin siya. Itong husband, alam mo kung ano ginawa? Gumanti. Gumanti. Nagdadala ng iba-ibang babae sa bahay nila. O, di ba mas masakit na ganti yun? O, tinanong tuloy ako, anong gagawin ko po? Sumakit ang ulo ko doon, ha? Oo nga. Paano mo papayuhan yung ganun? Siya lang yung lumalapit, yung lalaki, hindi naman kumukonsulta. Di ba? So, papasok lang sa counseling ang lalaki kapag pumayag siya, pag nag-agree siya. Oo. Kami Hindi mo naman pag pwede. ganyan, ni-request for appearance namin yung dalawa. Yung ano ba, yung babae at saka lalaki. Oo. Halimbawa, lumapit sa opisina namin yung babae. Yeah. Dinidiscuss yung problema sa kanyang asawa, etc. etc. Yung ginagawa namin, ika-counseling namin yung dalawa. So, i-request for appearance namin yung lalaki. So, minsan, pumupunta naman yung lalaki. Tapos yun, parang mag-uusap sila, ba't ganun, ba't nangyari, magsisisihan. So kami nandyan to listen and give advice. Nasa sa kanila pa rin yun. Pag hindi na mag-work out, nasa sa kanila naman yung decision. Parang kami yung ano lang nag-guide kung ano yung maaaring mangyari, yung effect ng ginagawa nila sa kanila at saka sa kanilang mga anak. Parang ganun po. Yeah. Okay naman yun. Malaking tulong din sa kanila yon to realize their mistakes. Opo. Pero napakahalaga dito that you also insist on what is right. I-insist sa kanila, ma'am, sir, ito po yung tama. Bakit mo nasabing tama? Bakit mo nasabing tama? Kasi natuklasan na ito ng mga scientists na ito yung dapat ninyong gawin sa isa't isa. Magrespetuhan kayo. Mahalin mo siya, sir. Di ba? Yun lang pinaka-solusyon talaga. Hindi optional yung pagrespeto. Oo nga. Ma'am, wag kang sagot ng sagot kay sir. Ma'am, wag mo sagutin ng pabalang yan. Oo. Sir, maging malambing ka sa wife mo. Sir, masayihin mo siya pag pagod yung wife mo. No? Kailangan direct yung ating advice. Direct. Na yung hindi siya magkakaroon ng option to say no or I cannot. Nakuha mo? Oo. Kailangan yung counseling style, yung wala silang option na sabihin, hindi ako malambing eh. Hindi pwedeng ganun, no? Oo. Kasi pinasok mo yan, gawin mo yung tama.
Yes, required kang maging malambing. Pag ayaw maniwala sa Bible, ituro mo yung rights and obligations of spouses sa Article 68 Family Code. I-discuss natin yung maya-maya. Sana mabot tayo doon. So, Opo. gaano kahalaga ang role ng tatay sa bahay? Sobrang halaga, sobrang mahalaga. Pag-aralan natin kung bakit sobrang mahalaga. Ang lahat ng problema ayon sa pag-aaral, again, ng Amerika, lahat ng social ills nila ay dahil sa mundong walang tatay. A world without fathers na na-discover nila at na-publish sa Newsweek. Maraming taon nang lumipas, siguro 1990s. Na ang problema ng kanilang bansa ay dahil sa mga tatay na umaalis ng tahanan because naghahanap ng sariling kaligayahan. A world without fathers or a fatherless America because of their divorce. Because of their divorce, di ba? So, yung bata may iwan sa nanay because they have the same law as like us na 8 years old pababa, nasa nanay ang bata. So, ito si tatay, lalabas ng tahanan, mapupunta sa ibang tahanan. Oh, ano mangyayari sa mga naiwang anak? Ano bang guidance ang kaya ibigay ng nanay? Comfort, care, love, attention, yes. Pero yung psychological guidance na dapat nilalagay sa kanila psychological personality, sa tatay yun hinahanap. Sa tatay yun hinahanap. Okay? Maging yung spiritual guidance ng bata, sino bibigay nun? Tatay din. Tatay din. Yung tatlong guidance, yung tatlong bahagi ng katawan natin na kailangan ng supplyan, ayon kay Abraham Maslow. Di ba? Ano yung first level? Physical. Physical, physiological, and the third one, in the triangle, is the self-actualization, which is actually spiritual, na hindi niya masabi doon because science eh. Di ba? Spiritual part yun ng ating pagkatao. Nilagay lang niya self-actualization. O, ano ba yung covered ng spiritual? Eh di yung guidance, sino ba nagbibigay ng guidance sa tao? Eh di yung Diyos, mabubuting guidance at dinadaan niya yan sa tatay. As a teacher, as a leader. Di ba? Kaya napakahalaga na ang tatay ay spiritually connected sa Diyos. Oo talaga. Hambing ako dyan. Oo. Pag hindi spiritually connected, delikado. He is a dangerous man living in the planet. Oh. Lalo na pag nagkaroon ng authority yan. Halimbawa, ginawa mong pulis. Oh. Bigyan mo ng power and authority. Napaka-dangerous lalo ng taong yan. Bigyan mo ng baril nang walang principles connected sa Diyos. Walang spiritual connection sa Diyos. Might abuse the power. Yes. Oh, ganun ka halaga yung pagiging connected ng tatay spiritually sa kanyang maker. Okay? So, having a fatherless home, doon nila natuklasan na cause or pinanggagalingan ng kanilang social ills. Di ba, sa bansang Amerika mo lang mababalitaan yung eskwelahan na binagbabaril? Di ba? Laging may ganong incident sa kanila. Oo. Mga kabataan na nakakahawak ng baril at pupunta sa eskwelahan para pagbabarilin ng eskwelahan. Anong hugot ng mga suspect na yan? Galing yan sa broken home. Galit sa mga batang inaasikaso, pinag-aaral ng magulang. Inggit sila. Hindi dahil drug addict. Okay? Dagdag na lang yun sa kawalan nila ng direksyon.
Pero lahat ng yan nagsimula, bago pa siya maging addict, wala na siyang direksyon sa buhay because wala siyang tatay. Mm. Okay? Yun ang pinagmulan talaga ng problema. Hindi dahil addict siya. Oh. Naging outlet na lang niya yung drugs dahil wala siyang direksyon makita eh. Mm. Oh, pakibasa mo ito, Kat, yung nasa screen. So the consequences of fatherlessness. Some fathering advocates would say that almost every social ill faced by America's children is related to fatherlessness. 6 are noted here. Also see related fatherlessness epidemic infographic. As supported by the data below, children from fatherless homes are more likely to be poor, become involved in drug and alcohol abuse, drop out of school, and suffer from health and emotional problems. Boys are more likely to become involved in crime, and girls are more likely to become pregnant as teens. Yeah. Number Yeah, okay na. Kat, thank you. 6 na factors ang nakita nila according to studies kung bakit ang dami nilang problema. Okay? As supported by the data below, children daw na mga walang tatay sa bahay are more likely to be poor. Bakit more likely to be poor? Siyempre, ano naman alam ng bata paano mag-produce ng pera? Sino ba nakakaalam paano mag-produce ng pera? Eh di tatay. Kaya kailangan niyang turuan din mga anak niya kung paano siya nagpo-produce ng pera. Di ba? Became involved in drug and alcohol abuse. Bakit na-involved sa drug and alcohol abuse? Kasi baka sa sobrang desperado ng bata, walang makitang pagkain sa bahay, nakikilala yung ibang mga bata na wala ring tatay sa bahay, na napabayaan, nakikita-kita sila. Di ba? Drop out of school. Siyempre, pag nagsama-sama yung mga yan, walang magulang, walang direksyon, walang nag-guide, walang nagwa-warning, edi gagawin nila yung ginagawa ng ibang matatanda. Kagaya ng pag-inom. Diba? Oo. Alcohol abuse. And sabayan pa ng masamang impluwensya galing sa mga friends nila. yes. Kaya nagkakasundo-sundo yung mga yan because they have the same feathers. Ha? May something in common sila. Yes. Tapos, pag nasamahan ng babae, ayan, i-eksperimentuhan yung babae. Nadadamay sa mga ginagawa nila, sunod lang sunod, kasi lost, no? Lost without direction din ang mga kababaihang ito na teenager. Ano ang kanilang kinahinatnan? Become pregnant. Di ba? Pwede mong i-take note ang website na ito, fathers.com. Nandyan ang studies. Pinaliwanag nila, supported by data. Yan. Pwede mo ring i-cite yan sa iyong mga training. Oo, maganda yun eh. Napaka-importante kasi na actually sa ko din, sir, kahit din yung motherless, parang isa ding malaking factor sa family na yung importante kasi na nandiyan talaga yung image ng isang nanay at isang tatay. Yes. And na-prove naman ng science yun eh. Kapag kompleto ang mother and father sa bahay, kompleto rin ang development ng bata. Yun. Kompleto rin. Pag sinabi natin kompleto, this is a fully developed individual, functional individual, na masipag mag-aral, magalang sa kapwa, may direksyon, hindi pala barkada. Kung may barkada man, kung may friends man, mabubuting bata din. Di ba? Oo nga. Oo. Kung may respeto sa babae, hindi mo makikitang layas ng layas yan ang walang paalam sa magulang. Di ba? Ganyan ang mga fully developed individual. Tama. Which is bihira na sa Pilipinas.
Ha? Oo. Bihira. So, nakakalungkot, di ba? Mm. Pero kung Pero, lahat, mm, mm. sige, Kat. Yun din, sa amin kasi, ang dami namin cases ng mga, yun, children in conflict with the law, Yeah. children at risk, mga stowaway, mga Oo. layas sa kabataan, involved in drugs, involved in smoking and drinking alcoholic beverages, yung Yes. involved sa theft, etc. Mm. Napansin ko lang na yun nga, these children come from dysfunctional families. It's either Yes. nawala si nanay, it's either nawala din si tatay. Parang Mm. ganun. Alam mo, nung ni-research ko yan, gano'ng karaming babae na OFW. Sabi ng PSA statistics 2 years ago, 60% mga kababaihan. 62%. Out of 2 million na OFW, 60% are females. So, imaginein mo na lang, doon sa 60% females na yan, ilan ang mother. Sila yung mas nakararami, yung mothers, kesa sa single na babae. May data yan doon sa PSA website. So, ilan sa kanila na napapanood natin sa TV, nababalitaan din natin na umiiyak taking care of other children while they cannot take care of their own children. Oo. Yun naman talaga ang reason eh. Bakit sila napilitan mag-abroad? Because of irresponsible husbands. Yun lang, pag sinorvey namin yan, bakit ka nag-abroad? Kasi sigurado kami, ang isasagot niyan, kasi nagkaasawa ako no, walang silbi, walang direksyon sa buhay, walang pangarap. Yan ang isasagot. Sigurado nila. Diba? Wala naman talagang aalis dito sa Pilipinas. Halimbawa, mga mothers, kung enough naman yung support na nabibigay ng kapartner nila. Yes. Definitely, absolutely. Mas pipiliin at pipiliin ng nanay na syempre makasama at alagaan yung anak. Oo. Tsaka manghihinayang ka rin, ano? Graduate ng education, domestic helper sa abroad. Di ba? May bachelor's degree. Yung iba nga, doktor nag-caregiver na lang eh. Oo. Oo, di ba? Wrong direction. Wrong direction. Kasi hindi naman sila makapag-practice doon as a doctor, as a medical practitioner. Kailangan nilang mag-study doon separately. Di ba? Oo. So, ganyan ang situation natin na until now, hindi nagbabago. Bakit? Ina-amplify pa ng TV, ng media, ng mga teledrama, yung ganitong sitwasyon natin. Ina-amplify pa lalo. At nakakarating sa pandinig ng mga kabataan na nagiging normal sa kanilang paningin hanggang sa kanilang paglaki. Kaya yung ignorance, napapasa eh. Napapasa-pasa yan for generations. Yung ignorance na kailangan magkaroon ng tatay na matibay sa isang tahanan. Ignorance yun. Hindi natin alam. Hindi natin naiintindihan. Kasi hindi sila nag-enroll dito sa masterclass. Gaya mo. Di ba? Kaya pag nag-aaral, di ba, nagkakaroon ng malalim na discussion, nagkakaroon ng malalim na kaisipan, oo nga, nare-realize natin. Unlike pag nakikipagkwentuhan lang tayo sa kanto. Kumbaga Iba may eh. mga thesis eh. Oo. Iba kapag pinag-aaralan ng maayos. Na-present ko na siguro ito sa iyo the last time. Yung statistics ng PSA about sa BAUC. Na kahit hindi pa nangyayari, counted na nila. Projected. O yan, Projected na. Simula Oo, 2000. pataas ng pataas.
Makita mo? ang laki ng increase from 2006 to 2017. Hmm. Oh, Walang dito na bumaba, wala. increasing. O, anong taon tayo ngayon? 2024, di ba? Mm. 2025, next year, alam na nila. Kung ilang babae or children ang magiging victim ng voucher. Mm. Hanggang 2027, hindi nakakaya ng screenshot yung iba eh. Oh, ang galing, di ba? Oo. Yung trending, kikita nila. So, ano silbi ng law? Mm. The law is supposed to suppress the situation. Pero hindi eh. So kung hindi effective ang law, sabi ng Ateneo de Manila University, nag-aral din sila sa School of Social Sciences. Kung hindi effective ang voucher law, ano dapat natin gawin? Baka mali kasi yung focus natin sa pagtuturo. Mm. 'Di ba? Maaring mali yung ating direksyon sa pagtuturo. At saka kasi yung voucher law is yung protecting women sa mga abuse situation na kumbaga may problema na. Siguro kailangan natin pagtuunan ng pansin yung preventive measure. So ibig sabihin yung pagtitibayin is yung mga pre-marriage counseling sessions, yung sa tingin ko lang yun nga na yung mga airpat. Yes. At 'Di ba every year nagse-celebrate tayo ng Vowsy Week? Opo, and vow campaign. Oo, 'di Women's ba? Lagi tayong Opo. gumagawa ng tarpaulin, sinasabit natin sa kalye, tapos nagrarally pa yung ibang kababaihan, stop violence against women, 'di ba? Ilang taon na natin ginagawa 'yan. May pagbabago ba? Wala eh. Kasi may Wala. mga cases pa rin kami ng vowsy based on our records. Alam mo kung bakit? Alam mo kung Bakit? bakit? Kasi mali ang ating focus. Nakatuon tayo sa mga lalaki to stop violence against women. Nakatuon tayo. Tandaan natin na ang vowsy ay nagsisimula, yung domestic violence, nagsisimula either from the woman na hindi marunong rumespeto sa husband or to the man na hindi marunong magmahal ng wife. Oo. Okay? Oo. Pangalawa, pwedeng nag-asawa siya ng violente na tuwing walang pera, mainit ang ulo. Di ba? Pwede. Oo. Pangatlo, pwedeng yung napangasawa niyang babae ay maldita. Sagot ng sagot lagi. Palaban. Oh. Kaya ano ang dapat nating i-promote? Turuan nating rumespeto ang mga kababaihan sa kanilang mga husbands. Yun ang dapat nating i-promote. Hindi, di ba? Pangalawa, turuan ang mga husbands na magmahal ng babae ng tama. Yung dalawang yun. Ang kailangan nating i-promote. Kaya mas maganda na mag-focus talaga sa preventive measures yung bago sila magpatayan. magpapasal. Bago sila magpatayan. Oo. Tama. Oo. Turo na kaagad yan. Yun ang dapat tarpaulin na sinasabit natin palagi sa kalye. Diba? Mga kalalakihan, mahalin ang babae, maging malambing, maging affectionate, maging protector ng mga kababaihan. Hindi yung lagi nating tinatakot. Kahit anong pananakot gawin natin sa mga kalalakihan, hindi yan matatakot. Kailangan reverse psychology. Diba? Oo. Yun ang dapat nating pinopromote. Kaya walang silbi ang batas. Ayon pa sa isang libro, no? Itong libro na ito, The Anti-Violence Against Women and Their Children, by Miss or Attorney, lawyer ito, Attorney Maria Guanzon. According to that book, sabi niya, another problem in the enforcement of anti-vowsy law, sa page 65 ng librong yan,
nakita nila as practicing lawyer, defending Mm. women, no? Defending women in VAUSI cases, violation. Nakita nila ang issue, mga ito. Tatlong issue nakita nila. Lack of gender responsiveness of the judges. Lalo na kung lalaki yung judge. Kung lalaki yung judge. Ang judiciary natin dominated by males eh. Pansin mo ba yun? Oo. Dominated by males. Even sa Supreme Court, dominated by males. Ilan lang ang babaeng justices doon. Kaya, Babalikan naman natin yung mga traditional gender roles kasi oo. mas kinikilala talaga yung lalaki na more may leadership skills. Kaya nga, napupunta sa corporate setting yung mindset na superior lagi ang lalaki. Dapat yung superiority ng lalaki over the woman sa bahay lang yung applicable. Di ba? Sa gobyerno, ipantay natin. Kung sa Supreme Court 15 yung justices. Kaya naging 15 yun kasi pagbotohan eh. Pag nanalo yung 8, decided in favor yung 8 justices na na-convince. Kasi by voting yan eh. So, ano ang kalahati ng 15? Diba 7.5? Kaya yung 8 na boto from these justices, 8 pataas, favors the ruling. Kaya kung ganyan, o di kung 15 yung member ng Supreme Court, adi gawin natin 7 na lalaki, 7 na babae, yung pang-8 LGBT. O di balance. Di ba? May equality na. Tama? Di ba? Para at least isa sa LGBT may nagre-represent doon sa Supreme Court. Naririnig din yung side nila. Ano pa? Reluctance of judges to issue ex parte TPO. Alam mo yung TPO? Opo, temporary protection order. Ayun. And use power of contempt. Resist or reluctance of judges. Yung bang lagi nag-aatubili? Teka muna may doubt, no? May doubt lagi. Teka muna, misis, baka naman kasi laban ka ng laban sa husband mo. Alam din kasi ng mga lalaking judges yan eh. Kung anong pinanggagalingan ng violence, ng domestic violence, di ba? Dahil sa mentality na pantay siya sa asawa niya at kailangan niya lumaban palagi. Yung kanyang karapatan, etc. What else? Delay. Laging delay ang case. Bakit? Kasi hindi priority ng judges. Kasi isang victim lang ito eh. Oo nga. Di ba? Ano mas priority nila? Di yung mga nakakulong. Yung mga drug-related cases na gusto nilang kailangan makalaya na kung innocent, hindi palayain. Diba? Kasi congested na yung ating mga kulungan. Oo nga. Yung mga human rights na nababiolate, na sinisita ng United Nations. Diba? Okay. Yun yung mas priority. Yes. Kasi sinisita ng international community. Oo. Sinisita tayo eh. Tsaka siguro nasa parang mentality din na baka bumalik lang din naman itong si babae sa kanyang asawa. Kaya may delays. Kasi napansin ko lang, kahit din sa mga court or sa prosecutor's office, halimbawa na i-file na yung case, mini-mediate pa rin doon. Yung may nagkakaroon pa rin ng parang mediation or counseling na
Baka maayos pa. Yes. Ganyan. Yes. So, kahit at the last minute, nag-e-effort sila, di ba? Kaso pag nagbugbuga na, meron ng psychological violence din, Oo. ang hirap na ibalik yung pagtitiwalang nasira. Oo. Di ba? Oo. Iba na ang usapan. Yeah. Even yung pambubugbog, sakop pa din yan ng pagtitiwala eh. Alam mo ba yon yung baka ulitin niya uli? Di ba? Oo. 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 Sakop ng pagtitiwala yan. Na nandun na yung takot, the moment na na-violate kasi yan, nandun na yung takot, teka muna, baka umilit na naman ulo nito, eh bugbugin na naman ako. Saktan na Oo. naman ako. It's also covered by trust. Kailangan magtiwala uli yung tao doon sa asawa niya. Okay, so let's move on. Opo. Yan ang mga problema natin na hindi nakikita. Kaya nag-aspire ako for political position next year because of this. Oh? Yeah. Ano yun? To-surprise kita. Ah! Oo, I'm running in Congress. I will run in Congress next year. Wow! Good luck po. Yes, yes. Para maipasok natin yung mga tamang batas. Okay? Kaya itong mga, alam mo ba, pinapanood ko yung video yung debate ni Lagman tsaka sino yung isang congressman? Marcoleta. Panoorin mo sa YouTube yung debate nila. Parang sila nagdedebate tungkol sa divorce. Sige po, panoorin ko yan. Oo, panoorin mo yung debate nila. Na-enjoy akong panoorin. Sabi ko, kayang-kaya kong sumingit dito sa debate nila eh. Di ba? Ikaw, sa assessment mo, kayang-kaya kong sagutin yung mga tanong nila dun eh. Oo, kasi may mga pinag-aralan ka talaga, sir. Diba? Oo. Knowledgeable ka on that. Oo. Tsaka kailangan nating ipasok yung mga idea ng Diyos tungkol sa marriage para matino ang marriage. Idea to ng Diyos. Yun ang design niya eh. Pero hindi natin pinaniniwalaan. Majority ng Pilipinas. Kaya pag nagpasok ka ng lawmaker sa Congress na hindi naka-align most of his mentality, hindi naka-align sa spiritual design ng Diyos, sa connection niya, sa spirituality niya sa Diyos, we will all be in danger. We will always be in danger. Kaya kailangan yung mga, oo. Kasi gagawa ng mga batas yan na beyond the principles or the ideas of God from the Bible. Manggagaya yan ng idea ng iba na hindi rin naka-align sa Bible. Di ba? Kaya yung issue ng divorce, wala katapusan because majority Christians hindi pumapayag. Ngayon, gusto na lang talagang i-pursue yan. Magalit man ang simbahan. Oo. So talagang matuloy yan. By hook or by crook. Yun ang ibig sabihin ni Lagman sa kanya mga words. Yung bang tipong pag nilagay nila sa lamesa ni ni BBM, kapag hindi pinansin, will lapse into law, magiging law automatically. Di ba may ganon? Oo. Oo. May ganon tayong procedure eh, sa paggawa ng batas eh. Kapag hindi binito ng presidente, kahit na hindi niya pinirmahan yan, pero hindi niya rin binito, yan ay magiging batas. Oo. Will lapse into law. Yan ang sinasabi. Okay? So, nag-asawa na ang isang lalaki. Naging husband na ang kanyang titulo. Di ba? Magiging husband ang titulo niya na ang tunay na kahulugan ay galing sa salitang house bond.
Mm. Originated yan sa salitang house bond, which means the one who binds the house together. Mm. Yan ang etymology niya. Kahit na Oo. i-Google mo yan ngayon. So, how do you explain the meaning of the one that has the responsibility to keep things in order? Di ba? Siya yun. Mm. Si husband, oo. Parang walis tingting na kapag nag-iwa-hiwalay, siya yung may obligasyon pag samasamahin uli at itali. Yung walis tingting. Ano yan? Hindi niya hayaan yung anak niya maligaw ng landas. Di ba? Hindi niya hayaan yung asawa niya maligaw din ng landas. Okay? Sa kanya nagsimula ang marriage eh. Siya yung manager ng institusyon. Tama? Oo. Oo. Dapat mapasakop niya yung wife niya. Dapat makumbinsi niya yung wife niya na siya ay tunay at totoong leader ng tahanan. Tama ba ako? Tama. Kasi siya yung role model in the marriage. Siya yung good example dapat sa loob ng marriage. Dahil pag nakita mo na naninindigan yung husband mo sa sinasabi niya, uy, ang galing na leader ng aking husband sa tahanang ito, automatic maniniwala ka eh. Oo. Di ba? Automatic susunod ka kahit hindi ka sabihang sumunod. Kasi nakikita mo everything na sinasabi niya ay ginagawa niya and everything is being put in order. Oo. Tama? Tama. Hindi ka kailangan piliting sumunod. Di ba? Kasi nakikita mo yung kabutihan, yung effect, yung benefits dahil sa kanyang leadership in the home. Okay? Opo. Hindi kailangan diktahan ang babae na mag-submit sa kanya. Kapag siya mismo ay magaling na leader, manager, at house bond. Tama. Kasi everything will follow. Kung siya, di ba? Yes. At laging magaling na leader, manager ng tahanan. Yes. Kaya nga even yung napansin mo yung mga batang babae sa tagal mo sa practice mo bilang social worker. Ilan na yung cases na hawakan mo na even yung babaeng anak ay seeking direction from the father and not from the mother. Ang dami. Dami na, di ba? Na mas preferred nilang kumuha ng direksyon sana sa tatay nila kaysa sa nanay nila. At yan ay may biblical explanation. Oo. Mamaya, malalaman mo kung saan Bible verse yan. Bakit may pakiramdam yung lahat ng kabataan, male or female na bata, na mag-seek ng direction preferably sa kanilang tatay kaysa sa nanay. Kaya doon papasok talaga yung pagiging role model ng tatay. Kung iba yung ginagawa ng tatay sa sinasabi niya, makukonfuse ang mga anak makukonfuse ang bata Diba? For example, anak, huwag ka magsisigarilyo, masama sa kalusugan mo yan. Tapos siya, sigarilyo na sigarilyo. Diba? Opo. Paano maniniwala yung bata? Confusion lang ang binibigay natin. That's just one example. Kaya nga, leading by example ang kailangan din gawin ng bawat tatay sa pamilya. Diba? Leading by example. Next, husband. Pakibasa mga tat. Husband. The house bond connecting and keeping together the whole family.
A man when betrothed was esteemed from that time a husband. Yeah. Matthew, a A recently house. man Sige. was from going to war for 1 year. Ayan. May mga practice kasi noon sa Bible na kapag kakasal pa lang, pinapadala sa giyera sa loob ng 1 taon. Mm. Oo, ng mga hari. Okay? As narrated in the book of Deuteronomy. Okay? So, that's the origin of the word husband. Connecting and keeping together the whole family. And it's a title given only to the males. Ano pa ba ang dagdag na meaning ng husband? Pakibasa mo, Kat. Old Norse, house, bondi, occupier and titler of the soil. Tiller. Tiller. Ay, tiller. Yes. Master of a house. Master of a house. Make Occupier. head of a household. What else? So yun, Cultivator. yan, apo. The original sense of the verb was tiller or till and cultivate. Cultivate. Yan. So it's a verb word which means there is something that must be done. Till, cultivate, occupier. You are the tiller of the soil. Tiller of the house, manager of the house. Oh. Okay? So, yung word na tiller, pag nagtatanim tayo, ibig sabihin, nag-e-effort tayo na maging fruitful or mabunga yung halaman. Tama? Tama? Opo. Cultivator, mini-maintain natin na maging fruitful yung halaman or yung puno. Tayo ang nagko-cultivate, nag-e-effort, naglalagay ng fertilizer, inaalis yung mga insects, nilalayo sa mga mababangis na animal para mamunga ng maayos yung halaman. Now, if we put that in the setting of a marriage, of a family, obligasyon din niya na maging matalino yung mga anak niya. Oo. Obligasyon din niya na maging matalino din si Mrs. Oo. Cultivator eh. Oo. Kaya these are all systems placed by God na kung sakali yung husband nag-asawa ng weak na babae, obligasyon niya as cultivator na pag-aralin yung wife niya. Obligasyon niya na ibigay yung tamang edukasyon sa asawa niya. Kung hindi man siya makapagbigay ng edukasyon, pag-aralin niya because that is also part of cultivation responsibility. Diba? Hindi yung nag-asawa nga ng kulang sa edukasyon na babae, hindi naman niya kinocultivate. So how will he expect the woman or his wife to be someone na nandun sa utak niya? Nakuha mo, Kat? Diba? Kung ano yung babae na iniisip niya na perfect woman para sa kanya, it's his job to do it to his wife. Nagiging problema, Kat? Kung gusto niya yung asawa niya maging matalino, may pinag-aralan, gawin niya yung lahat para makapag-aral. Yes. As the man responsible for cultivating and growing his family. Yun nga. Naiintindihan ba ito ng lahat ng nag-aasawa? Papasok ang problema kapag hindi nag-submit ang babae sa leadership ng husband. Siyempre, may mga kukontra dyan. Paano ako magsasubmit sa leadership ng husband ko? Ganito siya, ganito siya, ganito siya.
Nakuha mo? Oo. Hmm. Marami ng rason, marami ng kondisyon. O, paano nangyayari yun? Kasi hindi siya role model. Hmm. Hmm. Yun Kaya, nga. wala tayong lusot sa Diyos, sa totoo lang. Alam niya na sooner or later, we need to discover paano niya dinesign ang marriage. Okay? Opo. Pag nag-asawa si husband ng weak na babae, weaker. Pag sinabing weaker na babae, yung bang maganda lang pero walang laman ng utak. O, pag ganun ang kinuha niyang babae, siyempre magiging taong bahay yan. Di ba? Ang pag-aalaga sa mga anak, naka-template na rin sa katawan niyo yan eh. Di ba? To care for your children, naka-template na yan eh. Pero yung psychological needs, kung walang edukasyon ng babae, kailangan supplyan ni husband para magpantay sila. Para magpantay sila. Ano bang reason bakit kailangan magpantay sila? Because kailangan nilang maging sensible, magkausap sa lahat ng oras. Para hindi maghanap ng ibang kausap si husband. Para makasabay yung wife niya sa kanyang mga sinasabi. Okay? Ganun kahalaga ang pagpapantay ng status nilang dalawa physically, psychologically, and spiritually. Kailangan nila magpantay. Ano pa? Ang lalaking responsible, pumasok sa marriage, may vision, may direksyon, may pangarap, may goal, ay disiplinado ng husband, hindi na yan magbabarkada, hindi na yan magbibisyo, pero yung babae, kailangan niyang mag-submit sa direksyon ng lalaki. Sa direksyon ng lalaki, bakit kailangan niya mag-submit? Kasi pag yan lumipad, may iwan ka. May iwan ka. Tataas ang lipad niyan, gusto niya ma-achieve yung goal niya, gusto niya magkaroon ng magandang buhay, tuloy-tuloy yan lilipad. Kapag hindi ka sumabay sa paglipad niya, maiiwan ka. Alam mo ba may client akong American, pumunta dito sa office, magpapakasal sa Pilipina. Alam mo kung ilang taon niya yung American? Opo, ano ilang taon na? Senior citizen na. Tapos ang pinakakasalan niya, 19 years old. Oh? Yes. Tapos kinuwento niya sa akin yung first wife niya sa Amerika. Military, ano siya eh, military leader, may rango. Lahat daw ng klaseng gera napuntahan niya. Okay? Kaya halos pangatlong asawa na itong Pinay ngayon eh. Pangatlong asawa. Kinuwento niya yung nangyari dun sa unang asawa niya, yung divorce. Siya daw, lahat ng accolades, lahat ng medals ay natatanggap niya. Okay? So marami siyang accomplishment. Be-medaled soldier, be-medaled leader. Pero yung wife niya, nagreklamo. Alam mo kung anong ginawa ng wife niya? Nagulat siya. Despite all of my achievements, yung wife ko, hindi masaya. Alam mo kung anong sabi ng wife niya? Oo, ano sabi? Lahat ng yan ay tungkol sa'yo. Wala ako dyan. Wala ako dyan. Ikaw lang yan lumilipad. Yun yung pagkukulang na inadmit niya na hindi niya nagawa. Ano ba naman yung tuwing tatanggap ka ng medal, sasabihin mo sa microphone, I will never accept this, or I cannot be awarded with this medal if not for my very supportive wife. Diba? Ipaalam mo sa mundo kung gaano kahalaga sa iyo yung wife mo.
Para hindi lang ikaw yung lumilipad. Oo, tama. Kaya, oo. Kaya ang ginawa ng wife niya, alam mo kung anong ginawa ng wife niya? Sisirain ko tong mga medals mo. Sisirain ko ang reputasyon mo. Gagawin ko ang lahat para masira ka. Imagine, Mm, imagine, I would assume mabuting husband ito. Pero here's the wife, malfunctioning. oo. Mm. Kaya lahat ng sikreto niya sa bahay, binulgar ng wife. Oo. Di ba? Yung wife mo nakakaalam ng kanyang mga baho, kanyang mga pagkukulang. O, binulgar ng wife para masira yung reputasyon niya. Imagine that. Mm. Kaya hindi pwedeng nag-iisang lumilipad ang husband. Kailangan lumipad din. Totoo. So, a husband will later on become father. Automatic eh. Magiging father talaga eh. Pag walang diferensya yung katawan nila, magkakaanak, they will become father and mother. Now, the Mm. origin of the word father in Greek is pater. Pater. Oo nga, Pater. oo. And in Hebrew, which ganun din ang gustong itawag natin sa Diyos, father is called Abba. Abba. Ang Aba. meaning, ang totoong meaning pala ng Abba ay source, sustainer, provider, strength, protector. Sa kanya Mm. siya ang source ng everything. Sa kanya tayo galing. So dahil sa kanya tayo galing, may obligasyon siyang ibigay yung ating mga pangailangan. At dahil sa kanya tayo galing, kailangan niyang i-sustain yung mga pangailangan natin na hindi maubos. Mm. That's why ang mga puno, tubo lang ng tubo. Basta nasa tamang lupa. That's why ang mga animals, multiply na ng multiply. Wala silang choice. Mm. Hindi sila makapag-decide na maging single lang. Di ba? Yun ang kaibahan natin sa animals. Tayo, we can decide. Sila, hindi. They need to produce and produce and produce. Nakaprogram yun sa katawan nila. Bakit? Para may makain tayo. Mm. Diba? Ayun What nga. else? What else? Strength. Pinanggagalingan ng strength natin siya. Alam mo, Kat, nakita ko yung science. Halimbawa, may sakit. Tapos naubos na lahat yung gamot para gumaling siya. Ano yung last na aasahan mo? Mm. Ano na lang yung last na panghahawakan mo? Pag yung science, na-deplete na yung lahat ng solusyon na pwedeng i-offer sa'yo para gumaling ka. Ano na lang yung huling panghahawakan mo? Faith. Mm. Diba? Faith. Na sana magkaroon ng miracle sa inyong kapamilya Mm. na may karamdaman. Malaki na yung nagagastos, halos iba-ibang doktor na yung tumingin, Mm. pero wala pa rin nangyari. The only one Mm. remaining option natin is to hold on to our faith to God. Mm. Which means, siya ay pinanggagalingan ng strength natin. Siya na lang. Alam mo, mayroong isang movie sa Netflix, panoorin niyo mag-asawa. Yung asawa niya, nagkaroon ng amnesia. Mm. Tapos na-confine. Ang ganda nung love story nila. Ang title, The Notebook. Mhm. Panoorin mo, The Notebook. Lahat ng effort ginawa niya, no? Kasi hindi na rin niya kilala, pati mga anak niya. Ang ginawa ng husband, tumira doon sa hospital kung saan nakakonfine yung wife niya. Binabasahan niya araw-araw ng story nila. Baka sakali makatulong, maalala. Oo. Hmm. Kasi kahit yung mga doktor sumuko na eh. Oo. Pero hinayaan na lang siya dahil husband siya, may faith siya, nagagaling yung wife niya. O, nag-stay siya doon sa hospital. Araw-araw niya binabasahan ng love story. True story yun eh. Oo. Parang ano ko.
Na-remember Oo, ko yung movie na yan. oo. Na one day, bigla niyang naalala na asawa pala niya yung nagbabasa sa kanya. So, tuwan-tuwa yung Mm. husband, na-recall, nagkaroon ng recollection. Kaya lang, minutes lang, nung ma-discourage, biglang bumalik. Inaway na siya. Sino ka? Sasaktan mo ako, no? Ginaganon na siya. Then, naiyak yung husband. Kasi lahat ng efforts niya, naubos na eh. Di ba? Akala niya, naalala na siya. A few minutes later, yun, biglang bumalik. Yung sakit. So, ano na pangahawakan mo dun pag ganong situation? Wala namang offer in science, wala namang offer sa yung bumagsak pa Faith yung in faith mo. God. Oo, di ba? Faith pa rin eh. Faith pa rin. Yun Yeah. talaga yung option. Wala nang iba. Oo, faith I pa mean, rin. yung choice. Miracle na lang. Di ba? Kaya saan ba Oo. manggagaling ang miracle? O di yung God. Hihintay lang naman tayo lumapit eh. Okay? Hindi naman yan kusa talaga. Hindi naman kusa talagang kikilos ang Diyos for us. Kailangan nating lumapit sa Kanya, humbly. Pakumbaba. Kaya dyan papasok yung question, ba't pinapayagan ng Diyos na mangyayari yung patayan, yung mga crime, di ba? Eh kasi, He does not have control of everything. Dahil binigay niya sa atin yung pagdidesisyon. Kaya pag nagkakaroon ng crime or malfunctioning sa buhay natin, it is because of a wrong decision that we made. Okay? Wrong choices. Bakit? Hindi natin siya sinisik for direction. Masyado natin pinagtitiwalaan ng sarili natin na kaya natin lahat isolve. Yun nga. Diba? Now, pakibasa mo itong nasa box, yung Father by Jeff A. Benner. Okay. Father by Jeff A. Benner. In the original pictographic script, the first letter is a picture of an ox. As the ox is strong, the letter also has the meaning of strong. The second letter is the picture of the tent or house where the family resides. When combined, these letters from the meaning, the strength of the house. Oh, see? The Father means the strength of the house. Now, sa pre-marriage counseling namin, I am sure even din sa inyo, pag tinanong mo ang mga participants, who is the foundation in the marriage? May mga lalaking playing safe, playing safe. Kahit di pinag-isipan, kahit di pinag-aralan, sasagot kami pong dalawa. Talaga Now, yun. diba? Yun ang sinasagot nila. Playing safe. Alam mo ba kung ano ibig sabihin nun? Na kapag pumalpak siya, pwede niya sisihin yung babae. For not managing the family well. O sa ating discussion, sa mga na-realize mo ngayon, dapat bang sisihin ng babae? Hindi, kung yun nga, matibay na leader Yes. at manager ng pamilya siya. Yes. So, kasi nga everything will follow. Yes. Kaya pag napaniwala din yung wife sa leadership ni husband, they will become one. Nagets mo? Yun nga. Oh. Doon papasok yung point na silang dalawa na yung pundasyon ng marriage. Nagets mo? Opo. The moment na nag-submit na yung babae because napaniwala siya ng husband niya that he is a good leader, responsible father, protector, strength, provider, sustainer sa bahay. Provide niya lahat ng pangangailangan. Pag napaniwala niya yung wife niya, she will definitely submit to the husband. And they will become, yun ang moment that they will become one body. And that father, that husband, should sustain his leadership. Hindi siya po pwedeng lumambot. Di ba? Hindi po pwedeng this month, matibay. Next month, humina. Na-depress.
Dahil sigurado maapektuhan ang wife. Tama? Oo. Hmm. Hindi po pwedeng maging on and off ang leadership ng husband sa bahay. Doon naman kayo papasok sa eksena. The moment na na-depress ang lalaki, doon naman kayo papasok sa eksena. You provide the strength that your husband needs. Okay? Dahil yun ang meaning ng titulo mo as a helper. As a helper, every wife is God in the flesh for the man. For the husband. Okay? Yun ang meaning ng helper. Ezer in Hebrew, which means takbuhan ng lalaki sa oras ng pangangailangan. You are God in the flesh for the man. Because yung salitang helper is from the word Ezer. Nauuna lang ako sa slides ko. God has many names. If you will study the Bible, talaga. He has many names. Alam mo kung ano yung mga names niya? Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. At one time, binigay niya yung Ezer na pangalan kapag nasa emergency situation ka daw. Kaya yung mga tao, pag emergency, kailangan na ng tulong ng Diyos, on the spot, right there and there, Ezer yung pangalang tinatawag nila. Na siyang inutos ng Diyos. Call me as Ezer. Na siyang idinikit sa inyo. Kahit na i-Google man ngayon, Ezer. E-Z-E-R. At yan yung pangalan na idinikit sa inyong mga babae. At the moment na nag-asawa ka, you become a helper to the man. Which means you are Ezer. Which means you are takbuhan ng husband sa oras na pangailangan, sa oras ng kagipitan. Isa lang. Intindihan mo na? Opo. Oh, ang galing, di ba? Oo nga. Ang galing ng wisdom ng Diyos. So, time check, it's 10:47. Overtime na naman tayo. Ang sarap pag-usapan ng marriage, di ba? Oo. Nakikita Tamang-tama natin. yung Father's Day. Yeah. Father's Day, eksakto. Buti napansin mo. Ako hindi ko napansin yun. Kasi hindi pa natin na-discuss to di ba? Oo, hindi pa. Kaya kulang ang isang session to discuss this title about father. Kulang. Kaya tutuloy natin sa next Sunday. Apa. Okay? So, how do you find our session today? Very interesting. Dami ko na naman natutunan po sa iyo. And maa-apply na naman namin to sa aming work kasi very related talaga yung mga topics natin sa work po namin sa CSWD. Actually, we are also conducting yung airpat. Kaya nga familiar sa akin yung pater. Na yung father comes from the Greek word ba yun, sir? Yes. Greek word yan, pater. Kasi dito sa Masbate City, nag-organize kami ng mga fathers. And the purpose ng organization is yun nga, na magkaroon sila ng idea sa parenting skills. And mas maganda na maisama namin ito na nasa kanya nga nagsimula yung foundation ng marriage at kailangan siyang maging leader and manager of the family. Yan. Oo. Pagka pinagdidiinan mo to sa inyong mga meetings, hindi ba nasa-shock yung mga kasamahan mo? Nasa-shock sila, pero ano lang ako, pasikreto lang na marriage counseling, Oo. Sabihin mo, hindi niyo ba alam na ako ay ma-attend ng masterclass ni Dr. Base? Pagitin mo ako sa kanila para maano rin sila. Magkaroon ng interest. Sige. Apo. Magugulat sila, saan mo natututunan yan, ha? Kasi marirealize din nila, the moment na nag-sink in sa kanilang kaisipan niya, oo nga, no, tama, may point nga. Alam ng bawat lalaki to, bago magpamilya, less ang ating sakit sa ulo. Totoo.
less ang sakit sa ulo. Para yung budget natin, hindi lang pan-solve ng problema nila. Yun, oo. Hindi Diba? pang solve. Oo, saan mapupunta yung budget? Development ng bansa, development ng community, ng inyong LGU. Oo. Para mas maging matibay ang pamilya. Diba? Oo. Ay, nako. I cannot wait. No? I cannot wait to be there in Congress to Ay, good luck. to revise our law na hindi effective. Yeah. So yun ang aking magiging battle cry, no? Patibayan ng pamilya, uunlad ng bansa. Sigurado yun. Yes. Amen Yes. to that. Thank you for your participation again, Katrina. Apo, sir. Ituloy-tuloy mo lang ito at pagkatapos mong matapos itong masterclass na to, ewan ko kung may masabi pa silang problema. Because you have all the solutions. Alam mo na kung And ano all ang the answers to the questions. yes. Diba? Kaya tama yung sabi ni Albert Einstein. Kapag yung problema created within the same level of mentality, the solution is outside, beyond the thinking of those who created the problem. Okay. Nasa labas yung solution, not within the level of human beings. So, thank you once again for Thank you attending. po. Yes, Kat. Please help us promote this course also. Yes po, apo. Yeah. Thank you and have a great day. Happy Father's Day sa husband mo. Apo. Thank you, sir. Happy Father's Day. Bye-bye. Bye-bye. See you.